Alright mga buddy, sa magandang umaga. Yun, sama ko sila Kuya Renji. Pupunta lang kami, may pupuntahan lang kami mga buddy. At may sikasuhin si Kuya Renji na kailangang iklaro. Sama po tayo sa kanila. At alright, so sunod lang tayo sa kanila. Alright. Grabe, nagutom tong kasama ko ah. Nagutom. Nagutom si Boss Rick. Nagutom ang stress. Si Boss Robert na stress. Ay. Thank you, salamat. Salamat tayo. Ate Elvie, thank you. Buko pa. Right. Buddy, nagmerienda lang at nagutom. Yun. Tutuloy na kami kung saan. Sunod na ako kay Boss Power at kay Boss Rick. Busog ako ah. So mga buddy, nandito na kami at yan. Hindi ko alam kung saan to. May ano man, may logo. Meron ding nakalagay na kulay orange. May aircon, may mga salamin. May sticker pa kayo? Ay, sticker. Ako po meron po ako sticker. Salamat kuya. Grabe, nanonood pala si kuya. Thank you po. Shout out kay kuya. Kapit bahay ko yung dati. Kasi Ate Marita. Alam ko story ng buhay mo. Mga buddy, grabe yung ano ni kuya oh. Sticker. Salamat kuya. Nasa barangay, ano na tayo mga buddy, barangay car. Yung sticker natin. So, punta tayo sa loob mga buddy, samahan natin si Kuya Renji. Yan mga buddy, sa mapagpalang gabi at araw, umaga sa inyong lahat, tanghali sa inyong lahat yan, sa mga kabady natin ng mga nanonood. Kamusta po kayo lahat? At yan, baka nagtataka kayo mga buddy, wala tayong mga upload kasi sa isang channel po tayo, yung mga daily vlogs natin, mga raw vlogs po natin ay na-upload po natin sa Kabady Vlogs. So ito po yan. Diyan nyo po mapapanood yung mga daily vlog natin mga buddy. Kaya kung hindi nyo pa po nabibisita o hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pwede nyo pong bisitahin itong Kabady Vlogs. So yan ay family and friend vlogs. So itong channel kasi natin is intended for charity at mga reaction video katulad nito at mga tutorials. So yun mga buddy, actually reaction video lang to regarding doon sa doon sa last reaction video ko na kung makapanood yung mga buddy. Kasi may napanood ako mga buddy na parang question, bakit ko daw tinanggal, bakit ko daw inalis. Sa akin kasi ano yun, kumbaga dala yun ng aking pagrespeto sa isang tao. Kasi ang respeto mga buddy, binibigay yan. Kusang binibigay, hindi yan hinihingi. Ika nga, sabi nga, di ba? Tsaka yun naman, sa mga taong respeto, di ba? Pinapakinggan naman natin yung mga buddy at hindi naman tayo ganun katigas para hindi yun gawin. Sa mga taong respeto nga lang, sabi ko nga. At yun yung mga buddy, may nagsasabi kasi na bakit mo tinanggal? Di ba? Bakit nawala? So, yun, tinanggal ko po yun dahil sa respeto ko sa mga tao na nakakasama ko personal at nakakausap ko personal. So, kaya ko po tinanggal. At yun, bigyan ko na rin kayo ng konting information mga buddy. At kasi nga, kung mapapanood nyo, galing kaming barangay kanina mga buddy. Actually, nung nakaraang araw yun. So, pumunta talaga kaming barangay. At kung bakit namin ginawa yun, sa side ko mga buddy, sa side ko kung bakit ko ginawa yun, is ipapaliwanag ko din dito mga buddy para maliwanagan din kayo mga buddy at sagutin ko na rin, pasensya na kayo mga buddy, medyo sinisipon ako at pasensya na rin kayo kung hindi ako agad gumawa ng reaction video kasi kailangan ko mag-observe mga buddy at yun nga, yung mga na-observe ko na marami nang naglabasan naman na mga iba-ibang opinion, mga suggestion, tawag doon, criticism, ganun, bashing, so sama-sama na yan mga buddy at ano naman yan kasama yan sa social media at yun naman wala naman sa akin yan at gusto ko nga lang din ipaliwanag yung sa side ko mga buddy. So kasi marami na akong
nababasa din na siguro ay nangangailangan naman ng kasagutan. So, at ito nga mga buddy, nag-reaction video tayo. At kung napanood nyo nga kanina, yung in-insert ko dito, yung pagpunta namin sa barangay, isa rin yan mga buddy. Itatakal natin dyan kung bakit kung may ako o kami pumunta sa barangay. Kasi may mga kanya-kanya naman kaming mga mga buddy. May kanya-kanya kaming mga tawag doon, layunin kung bakit namin ginagawa yung mga bagay na ito. At kung bakit kami nagsasalita sa social media, ba't kami nagsasalita sa sarili namin channel, para din maintindihan nyo yung mga side namin mga buddy. Hindi naman ibig sabihin na nagsasalita ako dito in general. May mga nagsasalita kasi pag ang pinapatukuyan o pinapatungkulan ay isa lang, ang tingin ng mga viewers in general na. Kaya mas mabuti na may kanya-kanya naman kami channel mga buddy. Ito ay hindi usapan ng views. Hindi usapan ng views. Although nandun na kasama yung views mga buddy, pero ito kasi ay it is legal matter kasi to. Kaya gawin na lang din yung kagustuhan ko na magpaliwanag din sa inyo na huwag magsawalang bahala sa mga itong bagay. At kung sakaling may kapupulutan tayo ng aral, kapulutan natin ng aral mga buddy. Huwag tayo makikinig dun sa mga tao na nagpo-provoke lang. Nagpo-provoke para magkaroon ng pagkabahabahagi o magkaroon ng alitan o awayan sa isa't isa. Sa akin mga buddy, ginagawa ko to para at least magising yung kaisipan natin. At kung may mapupulot tayong aral, kailangan nating i-share, di ba? Yung mga nalalaman natin. At hindi mananatiling nakahanglang yung mga viewers mo doon sa mga video na ipinapalabas mo. Diba? So, ayun mga buddy. Gusto ko lang din na bigyan ng linaw. Mag-umpisa po tayo. Reaction doon sa video ko na kung saan yung unang video ko kung napanood yung mga buddy kasi naka-private pa siya mga buddy. Private ko pa siya. Sabi ko nga gaya ng respeto ko kay Boss Wakiwak. Ayan, shoutout kay Boss Wakiwak. Kaya kasi nga nakausap namin yan sa barangay mga buddy kasi medyo may hinanakit din sa akin si Boss Wakiwak. Boss Wakiwak, pasensya ka na. Kasi syempre kung hindi ko naman ginawa yun, hindi magkakaroon ng ganitong action. Hindi ka rin magkakaroon ng ganyang action. Hindi rin kami magkakaroon ng ganitong action kung hindi ko ginawa yun. So, tama lang na naglabas din ako ng video at yung naging reaction nyo, dun ako bumase sa mga naging action ko naman na ito na yung naging resulta na naging maayos naman. So, sabi nga ni Boss Wakiwak doon, paano naman yung mga video nyo na nabash ako, di ba? Kasi pumunta nga kaming barangay. So, bilang respeto kay Boss Waki, di ba? Pag-usapan naman namin ng personal, nakausap ko naman siya ng personal. At syempre, di ba, mga buddy, yung respeto, binibigay yan. Di ba? At hindi naman may kakaila karamihan sa inyo mga buddy na isa rin si Boss Waki sa naging kaibigan ko talaga. Kahit off camera mga buddy, talagang itinuring kong kaibigan niya si Boss Waki. Yun nga, doon sa unang video ko mga buddy, tama ba yung word na question? Although, sige, question ko yung about doon sa proseso ng barangay sa Lupon, kung saan yung sa pag-imbita kay Kuya Jonathan. So, actually, yun mga buddy, nagtatanong ako doon. Kung mapapanood nyo yung mga buddy, nagtatanong ako doon kung gano'n na ba talaga ang proseso ng ating batas o ang barangay, gano'n na ba pag binigyan ka ng summon, tapos kasi yung pagkakalam ko kasi mga buddy, gano'n pag pinigyan ka ng summon, may specific date yun at pag hindi ka nakapunta, meron na namang ibibigay sa yung summon. At yun nga yung mga buddy, yung question ko. At maraming nag-comment dyan sa baba na kung saan naging dahilan kung bakit napukol o napag-ukulan din ng pansin yung ginawa ng Lupon dyan sa barangay nila Boss Wakiwak. Actually mga buddy, lahat naman kasi ng sinabi ko doon at reaction video ko ay nagbabase lang din ako doon sa mga video na napapanood ko na nilalabas nila. Diba? So doon ako kumukuha. So kagaya ngayon, marami ng mga video na nagsisilabasan na kulang pala o karugtong noong vlog na inilabas nila dati. So, kailangan ko ding magbigay ng panibagong opinion at panibagong reaction ko para din maliwanagan din sila. So, hindi tayo maghahang doon sa nakaraan. So, may mga lumalabas na bago. So, magka-catch up tayo para makasabay tayo at maitama natin yung mali at mapuna natin yung dati na mali at may tama natin, di ba mga buddy? So, yun nga. Base doon kasi sa
napanood kong video nila ay inimbitahan nila si Kuya Jonathan 2 days makalipas yung unang summon niya date. At yun yung gusto kong liwanagin mga buddy. Kasi doon sa video mga buddy kung bakit marami din akong nabasang comment o may nagsabi pa nga na nakikisaw-saw daw na hindi naman daw ako yung binabanggit doon sa video, bakit daw ako dada ng dada. At may nakapagsabi nga na nahuhuli daw ako sa sarili kong bibig kung saan sabi pa nga nagsalita, guilty, umamin, di ba? Shout out sa iyo, Boss Intoy. Hindi na kita papaligoy-ligoyin. Ako nag-name drop ako kasi nandun kasi sa vlog. So, nag-name drop ako kung sino yung mga nagsabi. Ayan. Pero, it doesn't mean naman na galit ako sa iyo, na may sama ako yung loob sa iyo o kinakalaban kita. Yun lang din kasi yung napanood ko. So, sa akin naman, okay lang yun. It is part of social media, ika nga, at sarili mong opinion yun. Kaya, ayun nga, nakikisaw-saw daw ako at huli ako sa sarili kong bibig. Yes, nandun na tayo kasi nga, nag-reaction video kami o ako doon sa base lang sa nilabas ng video. Na later on, marami pa palang karugtong at may mga iba-ibang version na. So, ayun nga, kayo man din mga buddy yung lumagay doon sa katayuan namin na nasasangkot sa ganung usapan, although wala kang marinig na pangalan mo na direktang na-mention yung pangalan mo, obvious naman kasi mga buddy, di ba? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Kami lang naman yung involved doon. Kaya obvious na kasama kami doon. Sa mga nagsasabing hindi naman kayo kasama, bakit ka nakikisaw-saw? Obvious naman po kasi kausapin niyo yung budhi niyo, di ba? Kausapin niyo yung talagang inner part ng yung body, no? Inner part ng yung pagkatao, talaga namang nandun kami. Dun nga lang, sa part ni Kuya Renji, kaya ganoon na lang din yung bigay ng aksyon ni Kuya Renji kasi nga lumusot kasi yung pangalan niya. Sa mga nagsasabi din na wala ka namang pangalan doon, hindi po. 2 beses po nakalusot ang pangalan ni Kuya Renji doon. Ulitin niyo po yung video na panoorin. Actually, nabanggit yun ng isang lupon tapos merong isang pangalan doon na hindi na tooth, nalagyan ng tooth. So, kaya nag-react si Kuya Renji kasi nga maliwanag na nadawit yung pangalan niya. Sa mga nagsasabi po na hindi nabanggit, ano po yun, nabanggit po, malinaw na nabanggit ang pangalan ni Kuya Renji. Sa akin po, to give the benefits of the doubt niya, di ba? Obvious naman po na kasama ako doon. Kasi makikita mo naman yung buka ng bibig. Although naka-blip siya. Pero makikita mo naman yung buka ng bibig. At sabi din boss ka business na kailangan niyang gawin yun kasi nga para wala naman kayo din kasi wala naman yung mga taong involved doon. Kaya para hindi na lumala parang gano'n. Pero obvious naman kasi nandun kami. At alam niyo naman yan mga buddy, obvious na nabanggit kami. At gano'n na lang din ako mga buddy makapag-react. Kaya gumawa din ako ng mga action kung saan mga buddy na to be clear. Para maging klaro sa lahat. Na kahit kayo naman din mga buddy yung lumagay sa lagay ko, sa akin mga buddy si Kuya Renji, magkaiba kasi kami ng senaryo kasi si Kuya Renji talagang nabanggit yung pangalan niya. At sa akin naman kasi, although nakablip siya, pero obvious naman na nandun. Pero syempre, bilang involved ako doon sa tao doon at kaibigan ko naman si Sir Ka Business, si Boss Renji, kaibigan ko rin, si Jonathan, kaibigan ko rin, di ba? So, involved ako doon mga buddy at hindi naman siguro kalalabisan na i-clear ko kung ano talaga yon. At yun nga, kung bakit kami pumunta sa barangay mga buddy. Isa yun yung reason kung bakit kami pumunta sa barangay kasi nalaman namin, napag-alaman ko din kasi galing akong probinsya ng mga buddy. Nung pagdating ko dito, napag-alaman ko din about dun sa may mga nagsabi sa akin. At base dun sa napanood kong video na may pinirmahan daw si Kuya Jonathan na statement. Ganun, or something na papel o hindi ko alam kung ano yun. So, yun yung isang gusto kong malaman din na baka, syempre, baka kasama yung pangalan ko dun. Diba? Kasama yung pangalan namin doon. So, mabulaga na lang kami, diba? Parang ganun. So, pinagapan namin yun at gusto naming malaman. Sa mga nagsasabi na pumunta kami doon,
na para kasi may napanood ako mga buddy na sabi doon na pinagtulungan daw mga buddy, pinagtulungan namin si ka-business para pabagsakin. Mali po yun. Kasi nga nandun daw si Kuya Rick. Kung mapapanood nyo naman talaga, kasama namin si Kuya Rick mga buddy, si Kuya Rick Alingat. So pumunta dito sa bahay noon nung kakarating ko, binigyan ko nga sila ng isda pa eh. Pero mga buddy, wala kaming usapan na about sa pagpapabagsak or about sa hindi maganda, good vibes nga lang yun mga buddy. Pero anyway, hindi ko naman mababago yung isip nyo kasi yun talaga yung nasa isip nyo na merong something. Pero para sa amin mga buddy, walang ganong usapan. Hindi naman kami aabot sa ganon na pagtutulong-tulungan si Sir Ka-Business sa ganong bagay. So may kanya-kanya kaming mga buddy, may kanya-kanya kaming pinagsamahan, may kanya-kanya kaming tawag doon, level of friendship siguro or level of analyzation, level of understanding. May kanya-kanya kami yan, ni Kuya Renji, Kuya Rick Aningat. May kanya-kanya kaming decision sa buhay, may kanya-kanya kaming pananaw, may kanya-kanya kaming utak, mga buddy. So, pero kung sasabihin na pinagtulong-tulungan dahil pabagsakin, hindi. Minsan kasi mga buddy, may mga salita na katulad yan, yung sinasabing pinagtulong-tulungan. Hindi. Minsan kasi nababasa lang nila sa comment tapos ini-imply na sinasabi namin yun. Pero hindi po yun, wala po kayong mababanggit, wala po kayong maririnig mula sa amin na pagtulungan natin si Kuya Ka-Business, ganito, pabagsakin natin, wala pong ganun. At never po kami nag-attempt na gawin yan, mga buddy. Sa akin, sa sarili kong kalagayan at sa sarili kong pagkaunawa. At yung namin ba, yung estado namin, hindi ako nag-isip na gano'n na grabe naman. Kasi kung gusto ko talaga pabagsakin si ka-business, sarili kong moves ang gagawin ko. Hindi, ba't mga mangdadamay ka pa ng ibang tao. Tsaka, mga buddy, yung iniisip nyo na nandito si Kuya Rick Aningat, si Kuya Renji, pinagtulong-tulungan nyo, mga wala kayong utang na loob. Ayun na naman tayo sa utang na loob. So, given naman yun mga buddy, pero hindi yun sapat para isipin nyo yun mga buddy kasi nga, sabi ko, may kanya-kanya kaming level ng pangunawa. Pero ganoon pa man, inuunawa ko yun mga buddy kasi nga, yun yung nasa isip nyo. Pero para sa akin, sabihin ko, hindi yun totoo na pinagtulong-tulungan namin o pagtutulong-tulungan namin si Ka-Business. So, actually, may magandang nangyari nga dun mga buddy nung napunta dito si Kuya Rick. Siyempre mga buddy, personal na yun. Darating yung panahon naman na malalaman din ni Kuya Ka-Business. So, ayun nga. Punta kaming barangay. Ayun nga, ikukwento ko lang. Punta kaming barangay. Sa side ko lang to mga buddy kasi sabi ko may kanya-kanya kaming layunin eh. Pero ang layunin talaga namin para sa kami ni Kuya Renji at Ate LB, ang layunin talaga namin na iklaro sa mga nagsasabi po na magdidemanda or ganun, magreklamo. Wala pong ganung nangyari. Ayan, shout out kay Boss Wakiwak kasi may napanood ako sa video niya ngayon lang. Actually, in-insert ko lang tong video na to mga buddy. Mabilis ang reaction video lang to eh. Kasi nga, parang sinabi doon ni Boss Wakiwak na pumunta daw kami sa barangay nung nakarang araw para maghain ng reklamo or hindi, wala, Boss Wak, with you all respect, diba? Nirespeto ko pa namin pero hindi po, alam nyo po yun na hindi po kami pumunta dyan para magreklamo. Ako po, unang-una pa lang sinabi ko naman dyan na sabi ko para maklear lang yung pinirma ni Kuya Jotan kung ano yun. At wala kaming balak na magreklamo. Sa amin kasi legal matter yun, nadadawit. Ikaw man din, Boss Waki, yung lumagay sa lagay ko, sa katayuan ko, syempre, i-clear mo din yung pangalan mo, di ba? Gusto mo rin makasigurado. Pero yung nabanggit mo doon, hindi ko alam, baka na mali ka lang sa term na nagamit. Pero yung sinabi mo mag-reklamo, at kung sakali mo nandyan yung nakaminit sa sinasabi, hindi po kami pumunta dyan para magreklamo. Nandyan po kami, lalo na ako, pumunta po ako dyan para maklear yung sasabi ng pinirmahan at maklear ko din yung process ng barangay kung ganun na ba talaga. Kasi di ba nakausap namin si Kapitana, shoutout kay Kapitana, napakabait niyan.
talagang ipapaintindi niya sa'yo yung mga bagay-bagay na hindi natin lubusang alam. Lalo ako, hindi ko lubusang alam. Sabi kasi ni Kapitana, about doon sa process mga buddy, kasi nga, question ko yun yung process kung bakit hindi binigyan ng pangalawang summon si Kuya Jonathan. Yung pala, gaya ng sabi ni Kapitana sa aming pag-uusap, usap-usap kami doon na sa seminar daw nila sa DILG, yun daw, yung ginagawa nila, yung kung kinakailangan mapabilis, gumagawa sila mga paraan na mapabilis ng pagpapaayos ng mga nagkakaalitan. So, kung kinakailangan araw-araw na magkita sila sa barangay para mag-ayos lang, nangyayari. At yun ay naging clear sa akin mga buddy. Kaya ako gumagawa din ako ng reaction video na to para din to give information sa mga ibang kabady natin na pwede na pala yun sa barangay. Pag binigyan ka ng on summon, tapos summon letter na hindi ka nakapunta, tapos kinabukasan, iimbitahan ka ulit. Pwede pala yun. Basta free sila. At yun nga, gumagawa silang mga paraan para mas mapabilis na magkaayos. At unang-una mga buddy, yung ano yun, yung tungkulin nila ay pag-ayusin mga buddy. At hindi yun sila nagpo-provoke na, sige, sampahan mo ng kaso, sige ganito, sige, ganito yung gawin mo. Hindi sila nagbibigay ng ganong idea doon mga buddy. Kaya doon sa mga nagsasabi na, nagko-comment na, ay, kasuhan mo si ganito, si ganyan. Wala po yun. Labas na po ang barangay doon. Kasi ang barangay ay ang kanilang tungkulin lamang ay pag-ayusin lalo yung mga lupon. So wala pong provoking of demandahan, parang ganun. So ayun yung mga buddy. At yun, na-clear ko nga na ganun pala. O di sige, nagkaroon ako ng information. At yun naman yung binabahagi ko sa inyo mga buddy. Yun ba masama? Yun ba hindi maganda na gawain? Di ba? Kaya ako gumawa ng reaction video mga buddy para itama yung mga huli. Yung mga nauna na sinabi ko. So about doon. At ang reason kung bakit kami pumunta doon, ulitin ko, hindi po kami para magdemanda at pagpabagsakin ng kabisnes na gaya na sinasabi ng iba. Hindi po. Punta kami doon para ma-clear yung aming pangalan, lalo na sa side ko, para makita namin at may bigay na rin yung aming kumbaga, ano ba tawag doon? Hindi depense. Basta alam niyo na ibig ko sabihin mga buddy, para yung malabas din namin na masabi namin yung side namin sa inyo, hindi doon sa barangay. Kasi kung makapansin nyo, wala kaming vlog sa barangay mga buddy. Kasi bawal talaga mag-vlog doon mga buddy. Ayaw nila, hindi nila pinapayagan. Lalo yung mga vlog na ganun. Kaya nga yung vlog ko, sa labas lang ako, pagpasok namin, hindi na rin ako nag-vlog mga buddy. So, ayun. Kaya, shoutout kay Boss Wakiwak. Yun lang din naman. At wag nyo isipin na pagtutulong-tulungan, ganyan, or sasabi nyo na hindi man kasi ibig sabihin mga buddy na kaaway ni Sir Ka-Business is kaaway ko na rin. Hindi ibig sabihin naman na kaaway ni Rick Aningat, kaaway ko rin. Ganyan din naman yung sinabi sa akin ni Boss Waki dati. Yan din naman ay parehas kami ng pananaw sa buhay na hindi ibig sabihin na kalaban ni ganito, kalaban mo na din. Kakampi ni ganito, kakampi mo na din. Hindi ganun mga buddy, may kanya-kanya tayo sariling panindigan sa buhay. At sa akin yung mga buddy, kung ano lang tayo, gitna lang tayo. At kung nakapagsalita man tayo ng minsan hindi maganda, kasama yon kasi meron tayong damdamin at isip mga buddy. Pero yung itatama mo, yung mga nagawa mo, magandang bagay yun. Pero ibig sabihin yun, galit na tayo at yun nga, darating tayo sa punto na talagang i-curse mo yung tao. Hindi naman ako ganun mga buddy. Hindi naman tayo umaabot sa ganung mga tawag doon, pangyayari. At yun nga, yun sa akin mga buddy. Yun lang, gusto kong linawin yung pagpunta namin sa barangay at dun sa magsasabi na bakit ko tinanggal yung vlog ko. Respeto kasi yun mga buddy sa mga taong respeto. Yun, para sa akin. At ang respeto kasi binibigay yan. Kusang binibigay, hindi yan hinihingi. At kung gusto mong respeto ka ng mga tao, ng mga nakakasalamuha mo, di ba? Dapat respeto ka din talaga. Marunong ka din rumispeto sa kanila. At yun, wag kayong mag-isip na pagtulungan si Ka-Business para ipabagsak. Hindi po yun. Wala pong ganong usapan. At yung magdidemanda kami, hindi po yun. Hindi po yun mangyayari na yung ididemanda namin si ganito, ganyan. Alam ko yung limit ko sa social media mga buddy. Sabi ko nga lang, ayoko ng personalan, kaya ako ginagawa itong mga ganito. Pero pag dumating yung time na may mga tao na pipersonalin ako, hindi naman siguro
pwede na paapi ka lang, di ba? At para sa akin, ah, hindi naman ibig sabihin yung laging maraming ko-comment napakataas ng pride niyan, nagmamagaling. Hindi po yun pagpapataas ng pride. Hindi yun, yung ginagawa ko, hindi po yun pataasan ng pride. Yun po ay paninindigan ko po yun kasi nga, alam ko kasi yung limit ko sa social media. Kasi alam ko kung nasa social media umiikot yung sitwasyon. Pero yung ganitong bagay na personal or maybe legal, syempre, hindi naman pwedeng manahimik lang, di ba? Yun yung kinaklaro ko sa inyo mga buddy. Diyan pa man mga buddy, ito naman sa akin kung sakaling may ganitong mga bagay, nag-uusap naman kami ni Kuya ka-business. At yun nga, syempre, sa akin nga po, ginawa ko tong part na to, itong reaction video na to, para ipakita po sa inyo na hindi naman pwede na manahimik na lang tayo. Kasi hanggat walang sumasawata sa mali, lahat maniniwala sa mali. At yung mga tao na nagpo-provoke palagi ng hindi magandang samahan, di ba? Kami talaga hindi magkakaila nila ka-business may magandang samahan kami na naipundar dati. Kaya yung mga nagpo-provoke lang yan, alam ko na yung ano nyo, yung technique nyo, yung mga hindi na makontrol. Kasi may mga bagay na ayaw pa kontrol kahit dapat sana kontrolin o kontrolado ka dapat ng mga taong sinasabi mo na mas nakakataas sa'yo. Nakikita ko na ngayon mga buddy, nakikita ko na yung mga sinabi ko dati na darating yung panahon baka hindi makontrol ni ka-business yung mga ginagawa niya. Baka yun yung ikasira niya. At ito nga, nangyayari nga. At may mga tao na rin na hindi niya na makontrol. Ngawa na, di ba? Hindi na ako kayang pigilan, di ba? Huwag naman ganun, di ba? Respeto mo pa rin yung taong nakilala ka din kung bakit nandyan ka ngayon. Di ba? Huwag ganun. Tsaka pag sa social media lang, i-take mo lang sa social media. Huwag mong pipersonalin, di ba? Kasi hindi naman tayo magkakakilalang personal Hindi ka naman namin kilalang personal. Hindi naman tayo nag-usap personal. Iba kasi yung personal doon sa social media lang. Iba yung personal kasi. Iba yung emotion, iba yung feelings. Diba? Mas maganda na i-take mo lang sa social media. Kung pastime mo yan, okay lang, di ba? Pwede ka naming tawag doon. Pwede ka naming sabayan, di ba? I-take mo lang sa social media. Pero kung nadadala ka, di ba? Hindi ma-take ng sarili mo o hindi kaya ng loob mo kasi nga syempre nasasaktan ka Nasasaktan tayo mga buddy. Sa mga magko-comment ba naman, kampi-kampihan na yan. Sa mga bibitawan ng salita, masasaktan ka. Kung masasaktan ka pala, wag mong i-take na personal. Diba? Kung social media kasi nandiyan talaga kasi talagang hindi mo makokontrol ang comments Diba? Kaya masasaktan ka. Kaya kung mahina loob mo dyan, lagi ko din yung sinasabi lagi dati, kung mahina loob nyo, huwag na kayo mag-social media. Huwag kayo mag-public ng mga video nyo, di ba? Pero kung malakas naman yung loob nyo, edi sige, go. Ang problema kasi, take as personal mo. To the point na nagkakaroon na yan ng moral damage sa'yo. Di ba? Kaya mahirap yun. Yun yung mahirap bawiin. Pag kunyari na-stress ka na. Kasi ang stress, kakaiba yan mga buddy. Hindi ka na magkakatulog, hindi ka makakain, di ba? O baka may maisip ka pag hindi maganda. Pero yun, sa akin lang naman mga buddy, magkanya-kanya tayong pananaw. Pero sabi ko nga, hindi ka namin kilalang personal. Yan, nasa sa'yo naman yun Kung ano yung gusto mong gawin. Para sa akin lang, lalo sa ka-business family, wala naman kaming alitan o talagang personal na galit sa isa't isa. Kumbaga, nandiyan lang yung mga taong nagpo-provoke para magkaalit-alit. Hindi yung mangyayari mga buddy. Yun, sa social media, alam ko yung limitasyon ko sa social media. So, yun lang naman sa akin mga buddy sa naging maliwanag at kasi maaaring kami nila Kuya ka-business, nila Kuya Renji, nila Kuya Rick Aningat nagkakaintindihan pero paano yung mga relatives natin, yung mga mahal natin sa buhay na hindi naman alam. O kayo mga viewers, di ba? Siyempre sinasaalang-alang ko rin kayo yung nararamdaman nyo. Paano kayo na hindi naman alam yung tunay na nangyayari? Siyempre maapektuhan po kayo. Kaya po ako gumagawa ng mga ganitong reaction video
para at least maging malinaw po. Ano ho? So, yun, para at least yung mga nakakabasa o nakakapanood sa mga iba't ibang mga relatives, di ba, hindi na po masaktan. Kagaya ng nangyari kay Korenji na to the point na pati yung parents niya tinatawagan na siya. Kasi nga nasasaktan sila. Pero in reality naman, magkakasundo, di ba? So, mahirap yun mga buddy. Kaya, hanggang sa muli mga buddy, kita-kits tayo at huwag nyo nang i-take as serious masyado mga buddy. Ano lang yan, it's a part of social media, kumbaga. Yan. Pero hindi ko naman nahayaan mga buddy na magkasira-sira na talagang personalan na yung away. Sa vocabulary ko, wala namang ganun mga buddy. Hindi ko man hinahayaan yung ganun na to the point na hindi na kami magpapansinan o parang hindi na kami magkakilala. Kasi alam naman natin mga buddy na balik-balik rin natin ang mundo. Dumating yung panahon na magkakakilala kami at naging magkakasama kami. At hindi na yung mawala mga buddy. Pero yun nga, sa social media ganun talaga. So yun mga buddy, sana kahit pa paano naintindihan nyo at pasensya na kayo. Maraming salamat mga kabady natin yan at tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbablog mga buddy. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa isang channel mga buddy, ito yung channel natin, Kabady Vlogs, Thinking Body Vlogs. Ayan, puntahan nyo po mga buddy para at least baka iniisip nyo hindi na ako nag-upload dito. Nag-upload pa rin po ako. Pero dun sa isang channel sa mga raw vlog natin. So ayan, hanggang sa muli mga buddy, maraming salamat at paalam po. Bye-bye po.